na hindi raw lahat inabigyan ng relief sa Cabanatuan. Ano itong balita nito, kakamping Romel? Magandang umaga sa iyo, pare ko. Sa magandang umaga po. Pas at pogi. Pare Romel, medyo bumago ang pwesto, no? Nagtasapi-sapi ka. Sapi-sapi ba? Ay, okay na. Okay, magandang umagang gwapong-gwapo para kung walang kakupas-kupas. Oh, saan ba yan? Saan ba yan nga? Hindi nabigyan ng relief lahat ka mo. Ito yung nakuha nating data, Riverside ng Barangay Imelda, ACPA, M.S. Garcia, D.S. Garcia, Amihan, Barrera. Nagre-reklamo nga, pare kong aga, itong mga nakatira sa tabing sapa na binaha na hindi nga nakaalis ng bahay dahil ayon nga daw sa kanilang barangay, yung hindi nagpunta sa evacuation center ay hindi dapat bigyan ng kaukulang isang kahon na relief goods ng DSWD. Oh. Kaya ayon nga dito sa isang nawasak na tahanan na nilipad ng bagyo yung kanyang yerot mga dingding na si Mario Isko Jimenez ay nagulat siya at nilalagpasan lamang nung mga nagdi-deliver o nagdilista at ayon naman dito sa ilang nakausap natin sa DSWD, bawat pamilya ay bibigyan pero maraming tahanan sa isang bahay na mayroong 3-5 pamilya, ang isa lang ang nabibigyan. Okay. Sabi pare ko nung mga tao rito, kapag alam na nangyayari sa baba, alam din niya sa taas eh. Parang yung DPWH pare ko, na pagka alam doon sa baba, alam din niya sa taas. Oo. Kaya yan muna pare ko, ang ating update report sa mga... Teka muna. Yes pare ko. Ano ang dahilan? Nasira ng bahay, kung hindi nagpunta sa evacuation center, hindi nabibigyan. Paano dahilan? Bakit? Hindi raw nagpunta ng evacuation center. Ayon nga rito sa mga tao, pag sila'y umalis ng bahay, nawawala. Dito, kahit yung bahay nakatayo, biglang nawawala yung mga dingding, yero. Hindi yung mga tao kasi rito pare ko, sanay na sa baha. Kaya kahit hindi sila umalis at sanay silang lumangoy para bumili ng bigas at kape, hindi sila umalis at ang liit naman kasi pare ko nung mga evacuation center nila doon sa barangay. Kaya yung iba yung pa nagpunta sa Nueva Ecija High School, buti na lang. Ano pare ko? O yung Matyasurali, talagang napakaraming relief na natatanggap yung mga tao. Bawal talagang hindi tumanggap kay Governor o yung mga tao eh. Pero dito sa Cabanatuan, ay maraming hindi tumatanggap. Pati itong isang kahon nito, masakit sa loob nila sapagkat malaki yung kahon eh. Hindi lang natin nakuha yung laman pero meron daw itong bigas, dilata at parang merong umimpis, parang nabawasan ganun. At merong pangaraw sa gabi ay humahabol yung kahon doon sa nabigyan na. Nagkadoble-doble pa. Oo. Pero yung mga nasira na dapat makatanggap, hindi binigyan talaga. Totoo ba yan? Totoo pare ko yung katabi ko kasi nga rito, sira yung bahay sira yung talaga wasak-wasak Kamit bahay mo pala, naniniwala ako dyan. Oo, sige. Inikturan at baka daw sakaling mabigyan, pero wala talaga sigurong ganyan ang panahon dito sa Cabanatuan, makulimlim at walang kapag-asa. Kailangan pare ko ipaabot dyan sa DSWD mismo, kung sino talaga na mahala dyan. Pinaabot daw pero ala naman daw kibo yung mga tiga DSWD ng Cabanatuan baka nga sila mapagalitan pa ng kung anong alan. Ayan muna pare ko ang ating report mula sa Cabanatuan City. Sige. Ito si Robin Roque, nag-uulat sa Street Talk ng DWN Teleradio, ang inyong kakampi. Okay, maraming salamat sa iyo kakampi Romel Roque sa inyong ulat. Ay nako. Sino ba talagang kunyan? DSWD, CSWDO o sino ba? Ha? Siguro mamaya pagka nagkakaroon mga kaibigan at hahanapin ko na yung numero dito ng DSWD mga kaibigan niya sa probinsya. Ha? Para alamin. Kasi siyempre, dapat malaman natin ano ba talaga yung mga pamantayan sa mga tatanggap at hindi tatanggap. Ha? Kasi kung nag-iba ng bahay, tapos talagang alam natin epektado ng baha, tapos hindi bibigyan, bakit kaya? Ha? Samantala, Kuya Aga, pagbati nga po ng happy birthday sa aking